Mula sa spaceship ni Frieza hanggang sa time machine ni Trunks, ito na siguro ang pinaka-iconic na spaceship sa Dragon Ball Z franchise. Hi everyone, ako si Metal Spy Potpot and welcome sa YouTube channel ko. So, let's turn this pile of plastics into something that looks iconic. See you in a bit. Okay, looking sa armor ni Vegeta. So, medyo marami-rami din siya. Ito yung para sa buhok. Parts ng buhok. Ito yung sa legs niya. The way na namold yung plastic, it gives you an impression na muscular. Which is actually good. Then yung small piece na to, ay para sa kilay or sa eyebrows. Then sa yellow armor pieces, so I suggest na you use a black Gundam marker para mas mukha siyang sharp. Kasi malalim naman yung panel line dito. So mas maganda siya. Another example para dun sa shoulder pads. Okay, buuin natin si Vegeta and let's see what it looks like. So, eto na si Vegeta. Fixed pose. So, nakatulong yung ating Gundam marker to make it more sharp, especially dito sa armor niya. So, even though na hindi mo makikita yung sa likod, kasi once na nilagay mo siya sa loob ng pod, but still, this one is really looking sharp. Kasama yung kanyang tail. So, to give you an idea, gaano siya kalaki. Ito yung recent review natin ng Master Grade Gundam Kyrios. And ito yung magiging size comparison niya. So, ito yung majority ng white parts niya. Pinarikot ko na siya doon sa runner kasi mas madaling mag-paneline pag hindi pa siya assemble. So, I think mga 70% ito is mostly white part. So, ito yung base niya. Ito yung entrance, I mean yung pinaka front door. So dito may ilalagay yung pink clear piece. Then I think this one is on the back. And lastly, ito naman yung sa F-plate kung saan nandun yung mga colored parts. Itong clear green at saka yung clear pink is para dun sa dashboard. Ito yung para sa pinaka-entrance. Doon sa main door. And some gray parts. And there you have it. The finished Figurized Mechanics Science Space Pad. So, accurate yung representation niya sa anime. And it's looking good. So, maganda rin yung opportunity para dun sa panel line, as you can see here. Ito naman yung sa may window. Makikita nyo dyan si Vegeta. Ito naman yung zoom in shot niya. Well, kung makita nyo yung si Vegeta. So, ito naman siya. Pagbukas na yung hatch. As you can see, parang mukha lang siyang hard-boiled egg. You see Vegeta here. So, ito naman yung zoom in details niya.
Looking really, really good. Ito naman yung pag-hatch open. So, kung nakita niyo yung console, yeah, masyado siyang detailed. So, ito ay pinagpatong na clear green at saka clear pink pieces. At ito si Vegeta kasama ang kanyang boots. So, back again sa science pad. Meron siyang butas dito. Nakasya naman dito sa base para siya makatayo. Like this. Ayan. So, dahil ito ay isang model kit, well, unlike sa Gundam model, wala siyang masyadong playability or posability factor. Kasi ang pinakamagandang pose niya lang ay pag binuksan mo na yung hatch. But still, maganda pa siyang display piece. And if you're a fan of Dragon Ball, I'm pretty sure na magugustuhan mo siya. So si Vegeta is sitting there, pero wala naman siyang peg or something. So, pwede mo siyang tanggalin. Makakasya naman si Potpot. Let's try. This is a live test. Papadala natin si Potpot sa Pilipinas. Let's see. Wala. Potpot in a pad. For size comparison, so ito siya with the regular Gundam marker. So you can see, at least may idea kayo kung gaano siya kalaki. And side by side sa mga paborito nating ulam ng Spam. So at least may idea ko kung gaano siya kalaki. May ulam mamaya yung Spam sa dinner. It all comes down to this, where Potpot decides. Well, this should be an easy one. So rather na isa-sang collection is much more of a nostalgia. Kasi during the 90s, during high school ako, so may mga time na nagkakat kami ng classes sa mga classmate ko. Then mag-aambag kami ng tigda 2 piso para umarkila ng VHS para panoorin yung mga movies ng Dragon Ball. During that time, wala pang subtitle yon, so Japanese talaga siya. But we look forward doon sa mga fight scenes niya. Even though hindi namin naiintindihan yung kwento, masaya pa rin kami dahil dun sa mga laban. Then after nung manood namin, mga 45, 1 hour, pagbalik namin doon sa classroom, yun pa rin ang pagkukwentuhan namin. So as much as the model kit is concerned, well, this is I think the most accurate representation ng spacepad na yun. And it's really value for money, especially kung fan ka ng Dragon Ball, whatever generation, kung Dragon Ball Z, GT, or Super. So this one really is a good pick if you're a fan of the movie or the series. Then I highly recommended it. So yeah, that will be it for our review of the Piggyrise Mechanics Science Spacepad. So again, I hope you're doing well. Stay away sa COVID. And this is Metal Spy Potpot. If you're new to the channel, consider subscribing. And I'll see you next time. Again, Gunpla is aloha. Bye-bye.